Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1789-95. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pumasok sina Alvin at Felina sa lokasyon ng Divine Ability Relic na natuklasan ni Alvin ilang araw na ang nakalipas. Sa isang pagtaas lamang ng kanyang kamay, nakapatay na si Felina ng ilang mabangis na hayop sa unang pagsubok. Sila ay ilan lamang sa mga mabangis na hayop sa early pristine saint stage. Mukhang tama ako. Bagamat nasa unang pagsubok pa lamang sila ngayon, masasabi na nila mula sa kahirapan ng unang pagsubok na ang Divine Ability na nilalaman ng Divine Ability Relic ay hindi isang bagay na dapat abangan. Ikaw ay isang jinx. Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata kay Felina. Natural, hindi niya talaga siya sinisisi. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi niya sabihin ang mga ganoong salita, hindi nito mababago ang katotohanan na ang Divine Ability ay isang mababang antas. Ang ilang pagsubok sa hinaharap ay madali ring hinarap ni Felina. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Alvin ay hindi kumilos. Katulad ng kanilang espekulasyon sa kanilang paglalakbay dito, ang Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relic na ito ay talagang isang walang silbi na mababang Divine Ability. Bagamat hindi ito ayon sa gusto ni Alvin, kabisado pa rin niya ito. Hindi umabot ng 2 araw bago sila lumabas sa lokasyon ng Divine Ability Relic. Habang naghahanap sina Alvin at Wang Feixian ng isa pang Divine Ability Relic, nakangiti si Felina ng mapanukso habang sinabi niya kay Alvin, sa tingin ko ang Divine Ability Relic na susunod nating makakaharap ay medium o high-grade Divine Ability. Ang Divine Ability na nakapaloob sa susunod na Divine Ability ay pag-aari niya. Masyado kang nag-iisip, saway ni Alvin sa kanya, sa palagay ko ang susunod na Divine Ability Relic ay maglalaman ng walang silbing mababang grade na Divine Ability tulad ng kakakilala lang natin. Ano? Sinusubukan mo bang makita kung sino ang nakakahula ng tama? Ano? Huwag mong kalimutan na tama ako sa iyong Divine Ability Relic. Humph! Ang susunod na Divine Ability Relic ay hindi makakagawa ng mababang grade Divine Ability Relic. Ngumuso si Felina. Halatang nakikipagbiruan siya kay Alvin. Makalipas ang 3 araw, kapwa sila nakahanap ng isa pang Divine Ability Relic. Sa nangyari, isang beses lang nahulaan ni Felina ang tama ngunit hindi 2 beses. Ang Divine Ability Relic ay isa ring mababang grade na Divine Ability Relic. Jinx! Jinx ka! Sa buong paglalakbay, hindi mapigilan ni Felina na isumpa si Alvin sa tuwing nakikita siya nito, na ginagawa itong hindi makapagsalita. Katulad na lang ng kasabihang, ang mga babae at maliliit na lalaki lang ang mahirap pakitunguhan. Nakalimutan ba niyang siya ang unang sumumpa sa kanya? Matapos makuha ni Felina ang mababang antas ng Divine Ability na nasa Divine Ability Relic, pareho silang nagpatuloy sa paghahanap para sa kanilang susunod na target. Habang naglalakbay sila, mabilis na binalaan ni Alvin si Felina nang makita niyang may sasabihin itong muli. Binabalaan kita. Huwag mo nang isipin na kumuha ng mga medium grade na Divine Abilities kung maglakas loob kang isumpa muli ako, lalo pa ang isang high grade na Divine Ability. Nang maalala ni Felina ang mga pagkalugi na dinanas ng magkabilang panig, agad niyang itinikom ang kanyang bibig. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapatitig kay Alvin. Gaya nga ng kasabihan, madaling tapusin ang isang trabaho kung magtutulungan ang parehong kasarian. Isang araw lang ang lumipas, ngunit pareho nilang natuklasan ang pasukan sa isa pang Divine Ability Relic. Ayon sa mga patakaran ng kanilang alyansa, ang Divine Ability Relic na ito ay mapupunta kay Alvin. Sana ang Divine Ability sa loob ng Divine Ability Relic na ito ay isang nakakasakit na Divine Ability na nasa medium grade o mas mataas. Naisip ni Alvin sa sarili pagkatapos nilang makapasok sa lokasyon ng Divine Ability Relic. Sa Dao Martial Saintland, ang Divine Ability Relic ay katulad ng martial techniques ngunit iba ang mga ito sa martial arts. Ang Divine Ability ay maaari lamang i-cast sa ilalim ng kondisyon na ang martial techniques ay unang nakast. Pareho ng kanilang mga epekto ay magpapalakas sa isa't isa. Para sa kadahilanang ito, kung nakuha ni Alvin ang isang nakakasakit na banal na kakayahang, ang kanyang lakas ay lalo pang lalakas kapag siya ay nakalusot sa Eminent Saint stage. Maaari lamang niyang linangin ang banal na kakayahang makapasok sa Eminent Saint stage.
Sa kasalukuyan, mayroon siyang 3 magandang divine abilities sa kanyang pag-aari. Ang Six Harmonies Golden Body ay isang defensive divine ability, ang Elementary Devouring Tactic ay isang assist divine ability, at ang Golden Crow's Wings ay isang divine ability na kilusan. Sa 3 divine abilities, ang Six Harmonies Golden Body ang may pinakamababang grado. Ito ay isang katamtamang grado na divine ability. Tungkol naman sa 2 pang divine abilities, hindi niya alam kung alin ang may mas mataas na grade. Malalaman niya ito kapag bumalik siya sa kanyang orihinal na katawan at nakausap si Elder Hal sa loob ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Gayunpaman, naramdaman pa rin niya na ang Golden Crow's Wings ay bahagyang mas mataas ang grado. Pagkatapos ng lahat, iyon ang bloodline ni Elder Hal na divine ability bilang 3-legged Golden Crow. Naturally, kahit na kaya niyang linangin ang Golden Crow's Wings na itinuro sa kanya ni Elder Hal hanggang sa pinakamataas na yugto, hindi pa rin ito maikukumpara sa Golden Crow's Wings na ginawa ni Elder Hal. Ito ay dahil ito ay ang bloodline na divine ability ni Elder Hal. Natural lang na mas malakas ang Golden Crow's Wing na ibinato niya. Kahit noon pa man, isa pa rin itong banal na kakayahang hindi kabilang sa anumang makamundong planeta. Dahil dito, hindi namamalaya ni Alvin na ang Golden Crow's Wings ang pinakamakapangyarihan sa 3 divine abilities na nakita niyang kapakipakinabang. Naturally, hindi siya sigurado. Ito ay kanyang haka-haka lamang. Pakiramdam niya ay hindi rin simple ang Elementary Devouring Tactic. Makatiyak lang ako pagkatapos kong umalis sa St. Marshall Secret Zone at makausap si Elder Hal. Nang naisip ito ni Alvin, hindi na siya nag-abala sa pag-iisip tungkol sa bagay ito. Ang kasalukuyang problema ay wala pa rin siyang nakakasakit na divine ability. Kahit na namanan niya ang Sword Saint Berting Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword ay kabilang pa rin sa domain ng martial arts sa isang tiyak na lawak. Ang pamamaraan na ginawa niya gamit ang mga yugto ng Sovereign Heart Sword ay mapabilang din sa domain ng martial art. Magagawa nitong makipaglaban sa iba pang martial arts ngunit hindi sa divine abilities. Mas mabuti pa kung ito ay isang uri ng espada na nakakasakit na divine ability. Patuloy na nangangarap si Alvin sa kanyang puso. Mapalad na hindi mabasa ni Felina ang kanyang isip. Kung hindi, tatawanan siya nito dahil sa daydreaming. Di nagtagal, dumaan sina Alvin at Felina sa unang pagsubok para makuha ang divine ability relic. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin pagkatapos niyang patayin ang mga mababanges na hayop mula sa unang pagsubok. Ang mukha ni Felina, sa kabilang banda, ay namula. Maya-maya, hindi na siya nakapagpigil at humagalpak ng tawa, "Wag mo akong sisihin dito. I didn't curse you this time around." Mula sa unang pagsubok, masasabi nilang ang divine ability na nakapaloob sa divine ability relic na ito ay isa pang mababang grade divine ability relic. Nang lumingon ito, tama sila. Sa kanilang paglalakbay para maghanap ng susunod na divine ability relic, kumpiyansa na sinabi ni Felina, "Manood ka lang." Ang divine ability sa susunod na divine ability relic ay hindi magiging isang mababang uri. Nag-cruise ang mga daliri. Tumango si Alvin at hindi siya tikso. Ang kanyang masamang kalooban na dulot ng pagharap sa pangalawang mababang antas ng divine ability ay naglaho na rin. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako kapag ikaw na ang pagkakataon, ang divine ability na nakapaloob sa divine ability relic ay hindi magiging low-grade divine ability relic. Medyo hindi nasanay si Felina sa hindi pakikipagtalo ni Alvin sa kanya. Magiging anuman ang mangyayari, walang pakialam na sagot ni Alvin sabay ngiti. Ayos ka lang ba? Huminto si Felina at mataimtim siyang pinag-aralan. Paanong hindi ako magiging okay? Tara na. Umiling si Alvin at ngumiti. Bagamat desperado siyang makakuha ng isang nakakasakit na divine ability, hindi na siya desperado matapos makuha ang mababang grade na divine ability kanina. Ito ay hindi dahil ang mababang antas ng divine ability ay may kakaibang kakayahan. Doon lang niya napagtanto kung gaano siya naging sakam. Sa Dao Martial Saintland, ang Six Harmonies Golden Body na nakuha niya ay itinuring na hindi masama. Ito ay isang katamtamang grado na divine ability. Gayunpaman, ang iba pang divine ability, ang Elementary Devouring Tactic, na nakuha niya ay hindi lamang isang high-grade na divine ability. Ito ay isang uri ng mataas na grado na divine ability sa loob ng St. Marshall Secret Zone.
Hindi bababasa, ito ay isa sa uri sa mystical sky Manseon St. Martial Secret Zone. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, sa wakas ay napagkasunduan niya ito. Gaya nga ng kasabihan, a contented mind is a perpetual feast. Kahit na hindi siya makakuha ng mas kapaki-pakinabang na divine abilities, umani siya ng malaking benepisyo mula sa St. Martial Secret Zone. Dahil sa mindset na ito, nabawi niya ang kanyang kalmado. Natural, hindi alam ni Felina ang pagbabago sa mga iniisip ni Alvin kaya hindi niya alam ang dahilan ng biglaang pagbabago nito sa pag-uugali. Dapat aminin na si Felina ay talagang mapalad. Pagkalipas ng 2 araw, pareho silang nakatuklas ng isa pang Divine Ability Relic. Ang mga pagsubok para makuha ang Divine Ability Relic ay hindi mas mababa sa iba't ibang pagsubok sa Six Harmonies Tower at Six Halls Palace na napuntahan noon ni Alvin. Ang Divine Ability na nakapaloob sa loob ay isang Defensive Divine Ability tulad ng Divine Ability na naitala sa Six Harmonies Tower at Six Halls Palace. Bagamat ang Defensive Divine Ability na ito ay medium grade, ito ay bahagyang mas mababa sa Defensive Divine Ability Six Harmonies Golden Body na nakuha ni Alvin dati. Naturally, ang pagkakaiba ay hindi masyadong malawak. Ngayong nakakuha na si Felina ng mataas na grado at katamtamang baitang divine abilities, siya ay nasa tabi ng kagalakan. Tara na. Maghanap tayo ng isa pang divine ability relic. Di nagtagal, nakakita sila ng isa pang divine ability relic. Ang divine ability relic na ito ay pag-aari ni Alvin. Gayunpaman, ito ay isa pa ring mababang antas ng divine ability. Si Alvin ay hindi masyadong nagulat dito, ngunit si Felina, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng kaunting paghingi ng tawad. Dapat ba nating palitan ang mga panuntunan? Lahat ng mababang gradong divine abilities na makakatagpo natin pagkatapos nito ay magiging akin hanggang sa makatagpo tayo ng medium grade divine ability. Maari mong magkaroon ng medium grade na divine ability kung gayon. Maging si Felina ay hindi na kayang panoorin ang malas ni Alvin. Talagang nag-alala siya na makakatagpo siya ng isa pang mababang antas ng divine ability pagkatapos niyang makuha ang kanyang ikatlong divine ability na nasa medium grade. Hindi na kailangan yan. Agad na tinanggihan ni Alvin ang kanyang mabuting hangarin dahil sa pagbabago ng kanyang pag-iisip. Tara, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Si Felina ay hindi masaya dahil sa kanyang pagtanggi. Sa tingin mo ba pinoprotektahan mo ang ego sa pamamagitan ng pagtanggi sa akin? Sa palagay mo ba ay mas mahalaga ang tinatawag mong ego kaysa sa iyong kinabukasan? Sa katunayan, kung minsan, ang isang banal na kakayahang nasa katamtamang grado o mas mataas ay maaaring magbago ng iyong hinaharap, alam mo. Nakaramdam si Alvin ng init sa kanyang puso nang marinig niya ang mga salita ni Felina. Kasabay nito, hindi niya maiwasang mapangiti habang nagtatanong, sa tingin mo ba ay hindi ako nakakuha ng anumang divine abilities sa medium grade o mas mataas bago kita nakilala? 1790. Natigilan si Felina nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Sa totoo lang. Nang makilala niya ito, halos 2 buwan na itong nasa St. Martial Secret Zone. Halos imposible para sa kanya na hindi makakuha ng anumang divine ability relic sa kanyang lakas. Sa katunayan, karamihan sa mga divine ability relics na natagpuan nila ay natuklasan ni Alvin. May isang sandali pa nga na naisipan niyang dukutin ang mga mata nito para lang makita kung gaano sila kaiba. Bakit napakadali nilang na-detect ang divine ability relics? Dahil hindi mo pinahahalagahan ang aking mabuting hangarin, wala na akong masasabi pa. Ngumuso si Felina at hindi na nagsalita. Gayunpaman, hindi niya maiwasang isipin ang sarili, gusto kung makakita ng panghihinayang na ekspresyon mamaya kung ang divine ability na nakapaloob sa susunod na divine ability relic ay isa pang medium grade o mas mataas na divine ability. Ang divine ability na nakapaloob sa susunod na divine ability relic ay kay Felina. Marahil, maswerte talaga siya. Ang divine ability na nakapaloob sa susunod na divine ability relic ay talagang isang medium grade divine ability. Hindi lamang iyon, ito ay isang nakakasakit na divine ability na kilala bilang Deadly Flowers. Ano? Nagsisisi ka na ba ngayon? Tinanong ni Felina si Alvin pagkatapos niyang kabisaduhin ang divine ability. Walang dapat kong pagsisihan. Ngumiti si Alvin nang walang pakialam. Marahil, ang dating sa kanya ay maaaring nakaramdam ng panghihinayang sa pag-iisip kung bakit hindi sa kanya ang nakakasakit na divine ability.
Gayunpaman, ang kanyang pag-iisip ay nagbago, at natanggap na niya ang mga bagay. Ang divine ability na nakapaloob sa susunod na divine ability relic ay kay Alvin. Marahil, siya ay talagang malas dahil ito ay isa pang mababang uri ng divine ability relic. Ang divine ability na nakapaloob sa susunod na divine ability relic ay kay Felina. Sa pagkakataong ito, hindi rin ganoon kaganda ang kanyang swerte dahil nakakuha rin siya ng mababang antas ng divine ability. Nang makatagpo sila ng isa pang divine ability relic at pumasok dito, sinabi ni Felina, sa tingin ko ito na ang huling divine ability relic na mapapasok natin. Pagkaraan ng 4 na araw, pilit tayong ilalabas ng St. Marshall Secret Zone. Oo. Tumango si Alvin. 4 na araw na lang ang natitira. Mayroon lang silang sapat na oras upang makapasok sa lokasyon ng isa pang divine ability relic. Ito na ang huli nating divine ability relic. Sana ito ay medium grade o mas mataas na divine ability, sabi ni Felina habang sinusulyapan niya si Alvin. Sa nangyari, ang divine ability na nakapaloob sa divine ability relic na ito ay nagkataon na kay Alvin. Sana nga. Tahimik na tumango si Alvin na tila hindi mahalaga sa kanya kung anong grado ang nasa loob ng divine ability. Hindi na nagsalita si Felina nang makita niya ang taong sangkot ay tila hindi nag-aalala. Gayunpaman, nang harapin nila ang kanilang unang pagsubok, lubos siyang nagulat. Paano sila malakas? Maging si Felina na nasa intermediate refined saint stage ay hindi makapasa sa unang pagsubok. Ang hirap ng pagsubok na ito ay mas mahirap kaysa sa unang pagsubok kung saan nakuha niya ang kanyang high-grade movement na divine ability, ang 1000 Illusory Shadows. Mataas na gradong divine ability. Bumulong si Felina habang huminga siya ng malalim. Anong good luck? Nakangiti si Alvin habang siya ay humakbang palabas. Ang paglilitis na hindi naipasa ni Felina ay walang halaga sa kanya. Hindi siya inabot ng higit sa 20 paghinga upang patayin ang lahat ng mabangis na hayop sa unang pagsubok. Kasunod nito, nagsimula siyang sumulong sa susunod na pagsubok. Kung ikukumpara sa mga pagsubok kung saan nakuha ni Felina ang kanyang mataas na antas ng kakayahan sa paggalaw, ang 1000 Illusory Shadows, ang mga pagsubok sa hinaharap ay mas mahirap. Dahil dito, lalo pang nakatitiyak sina Alvin at Felina na ang divine ability na nakapaloob sa divine ability relic na ito ay malamang na isang high-grade divine ability. Habang hinaharap ni Alvin ang susunod na pagsubok, nagpakita siya sa isa pang dambana ng espada. Naisip niya sa kanyang sarili, huwag mong sabihin sa akin na ito ay talagang isang uri ng espada na may mataas na grado na divine ability. Ang mga nakaraang ilang pagsubok ay naganap din sa iba't ibang dambana ng espada. Natural, lahat sila ay iba't ibang dambana ng espada. Ang pagsubok sa bawat dambana ng espada ay ganap na naiiba sa isa't isa. Hindi lamang iyon, ngunit napakahirap ding makapasa. Sa pinakakaunti, si Felina ay walang kumpiyansa na pumasok. Gayunpaman, para kay Alvin na pumasok sa Abyssal Swamp na kinaroroonan ng Divine Ability Relic at nakuha ang nag-iisang mataas na antas na Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, sa St. Marshall Secret Zone ng Mystical Sky Mansion, ang mga pagsubok na ito ay wala. Madali niyang nalampasan ang lahat. Ang mga pagsubok na pinagdaanan niya sa Abyssal Swamp ay mas mahirap kaysa dito. Ang mataas na gradong divine ability na nasa loob ng divine ability relic na ito ay tiyak na hindi kasing husay ng elementary devouring tactic. Gayunpaman, dapat itong mas makapangyarihan kaysa sa high-grade movement na divine ability, ang 1000 Illusory Shadows, na nakuha niya kanina. Makikita ito sa hirap ng mga pagsubok. Mukhang ang swerte mo ay nagsama-sama upang bumuo ng isang napakalaking kapalaran, isip ni Felina na may naiinggit na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngumiti si Alvin at hindi nagsalita ng anuman habang patuloy siyang humaharap sa susunod na pagsubok. Bagamat binago niya ang kanyang pag-iisip, halatang hindi niya tatanggihan ang napakataas na divine ability na inilagay sa kanyang harapan. Ito na ang huling pagsubok. Sa wakas ay malalaman ko kung anong uri ng divine ability ang nakapaloob sa divine ability relic na ito, sabi ni Felina habang papasok sila sa lokasyon ng huling pagsubok. Ang huling pagsubok ng bawat divine ability relic ay isang pakikipaglaban sa isang kalaban na nakakabisado sa divine ability. Pagkatapos talunin ang kalaban, makukuha ng isang tao ang divine ability na inihagis ng kalaban. Sa huling pagsubok, isang batang sword cultivator na nakasuot ng puti ang lumitaw sa mga mata nina Alvin at Felina.
May bitbit siyang espada sa likod habang tuwid na nakatayo. Siya ay banayad na nagbigay ng aura na para bang isa siya sa espada. Sword Cultivator. Tumaas ang isang kilay ni Alvin nang lumabas sa kanyang katawan ang isang nakakatakot na layunin ng labanan. Nalinang niya ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, at maaari din siyang ituring na Sword Cultivator. Ngayong nakatagpo na siya ng isang Sword Cultivator, natural lang sa kanya na makaramdam ng competitive. Whoosh! 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 Nang ilabas ni Alvin ang battle intent mula sa kanyang katawan, ang figure ng binata na nakasuot ng puti ay kumislap at nawala sa kanyang kinatatayuan. Natural, nawala lang siya sa paningin ni Felina. Sa mga mata ni Alvin, ang nakaputing binata na ito ay lumipad paakyat sa ere sa napakabilis na bilis. Sa kabila ng kanyang mabilis na bilis, ito ay katumbas lamang ng mga elite powerhouse sa tuktok ng Refined Saint stage. Ito ay malayo sa pagiging maihahambing sa kanyang lakas. Bukod dito, ang kanyang bilis ay hindi man lang maihahambing sa babae sa huling pagsubok kung saan nakuha ni Felina ang Divine Ability, ang Thousand Illusory Shadows. Gayunpaman, ang bilis ng babae ay kapantay lamang ni Alvin dahil sa pagpapalakas mula sa Divine Ability. Ang binatilyong ito na nakaputing damit, sa kabilang banda, ay walang anumang kilusang banal na kakayahang tulungan siya. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, ang babae ay hindi maihahambing sa kanya sa lahat. Nang makita ni Alvin ang malakas na aura na naglalabas mula sa binata na nakasuot ng puti habang binunot niya ang kanyang mahabang espada mula sa kanyang kaluban, agad niyang napansin ang kanyang lakas. Siya ay dapat na isang elite sa tuktok ng Refined Saint stage, at hindi pa niya ginagamit ang kanyang Divine Ability. Kapag ginamit niya ang kanyang Divine Ability, lalakas ang kanyang lakas. Ang kanyang Divine Ability ay dapat na isang high-grade sword type na Divine Ability. Gayunpaman, iniisip ko kung ito ba ay isang nakakasakit, nagtatanggol, tumutulong o isang kilusang Divine Ability. Ang sword type na Divine Abilities ay pinagsunod-sunod din sa iba't ibang kategorya. Di nagtagal, ang binata na nakaputing damit ay nagbigay ng Divine Ability at sinagot ang tanong ni Alvin. Whoosh! 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 Habang binunot ng nakaputing binata ang kanyang mahabang espada mula sa kaluban nito, tila hindi siya kumikibo, ngunit siyam na clone ang biglang lumitaw sa paligid niya. Ang siyam na clone ay magkapareho sa kanya. Lahat sila ay may hawak na espada at nakatitig kay Alvin. Napakabuhay na clone. Nang makita ni Alvin ang 10 figure ay nagsimulang kumilos ng magkasama, pinalawak niya ang kanyang divine consciousness, ngunit hindi niya matukoy kung alin ang tunay. Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin na ang 10 numero ay nagsimulang maningil sa kanya ng sunod-sunod. Ang mga talim na may 3 talampakang haba sa kanilang mga kamay ay nagpaputok pa ng 7 talampakang mga sinag ng espada na nakatutok sa kanyang ulo. Swish! Swish! Ang 10 binata na nakasuot ng puti ay parang 10 Diyos ng espada na bumaba mula sa langit. Ang kanilang bilis ay napakabilis habang hawak nila ang kanilang espada at nilaslas si Alvin. Ang bilis. Sa sandaling ito, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Alvin. Natuklasan niya ang mga sinag ng espada na ipinutok ng mga binatilyong nakasuot ng puti ay umabot sa pinakamataas na antas na maaabot ng isang powerhouse sa tuktok ng Refined Saint stage. Ang bawat hiwa ng kanilang mga espada ay katumbas ng pinakamalakas na pag-atake ng isang powerhouse sa tuktok ng Refined Saint stage. Swish! Ang nakaputing binata na nangunguna ay sinugod si Alvin habang itinutok niya ang kanyang espada sa colossal sword bell na nabuo sa paligid ng katawan ni Alvin. Nang lumapag ang strike, naging sanhi ito sa colossal sword bell na manginig sandali bago ito bahagyang lumabo. Swish! Ang isa pang binata na nakasuot ng puti ay sumibol at isa pang strike ang dumapo sa colossal sword bell, na naging dahilan upang mas lalo itong lumabo. Swish! Ang ikatlong nakaputing binata ay humawak ng kanyang espada at binasag kaagad ang colossal sword bell ni Alvin. Bagamat ang colossal sword bell ni Alvin ay katumbas ng depensa ng isang early eminent saint stage martial cultivator, makakayanan lamang nito ang pag-atake mula sa isang powerhouse sa tuktok ng refined saint stage ng 2 beses ng higit. Tiyak na hindi nito nakayanan ang ikatlong welga. Ang depensa ni Alvin ay nabasag sa pamamagitan lamang ng 3 hampas ng mga espada. Matapos mawala ni Alvin ang kanyang panlaban na kalasag, ang natitirang 7 binata na nakasuot ng puti ay nagpatuloy sa pagsalakay sa kanya gamit ang kanilang mga espada. Whoosh!
Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, natural lamang na pinili ni Alvin na umiwas. Gayunpaman, kahit paano siya umiwas, nakatutok pa rin sa kanya ang mga espadang nasa kamay ng 7 binata na nakaputing damit. Ang 7 espada ay naglaslas sa kalangitan at nag-iwan ng mahabang marka ng espada sa likuran nito. Sa sandaling ito, ang langit ay tila laslasin ng 7 espada. Swish! Nang walang anumang babala, ang mabilis na tunog ng sipol ng hangin ay umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin. Nang likas niyang itinaas ang kanyang ulo, nakita niya ang 3 talampakang haba ng talim sa isa sa kamay ng mga binata na nakasuot ng puti ay lumaki ng lumaki ito sa kanya. Bukod dito, direktang sinisingil niya ito sa bilis na tila mas mabilis pa kaysa sa sarili niyang bilis. Ito ang totoong katawan. Kasabay nito, napansin din ni Alvin na ang iba pang 9 na clone ay mabilis na sumanib pabalik sa orihinal na katawan. Sa pagpasok ng bawat clone sa katawan ng binata, ang enerhiya sa espada ng kamay ng binata ay labis na napalakas. Sa huli, ang bilis na sinugod ng tunay na katawan ng nakaputing binata kay Alvin habang hawak niya ang talim na may 3 talampakang haba sa kanyang kamay. Ang kanyang bilis ay umabot pa sa bilis ng isang intermediate eminent saint stage powerhouse. Ang bilis. Bumungad kay Alvin ang takot. Mabilis na sumugod ang binata na nakasuot ng puti gamit ang espada sa kanyang kamay. Bukod dito, ang puwersang ginamit niya ay lubhang nakakatakot din. Ito ay malayong mas malakas kaysa sa pinakamalakas na pag-atake ni Alvin. 1791. Napakalakas at mabilis ang welga ng lalaking nakaputing damit kaya hindi ito naiwasan ni Alvin. Kailangan ko lang itong tiisin. Huminga ng malalim si Alvin at agad na tinawag ang kanyang son True Origin para mabuo ang 10,000 Swords Territory ng mabilis hanggat kaya niya. Gayunpaman, masyadong mabilis ang espadang hawak ng lalaking nakaputing damit. Bago nabuo ang 10,000 Swords Territory ni Alvin, nabasag na nito ang teritoryo na parang pumuputol ng patay na sanga. Ang 10,000 Swords Territory ay nabasag habang ang son True Origin ay nasa kaguluhan, na nagdulot ng malubhang panloob na pinsala kay Alvin. Barf! Nagsuka si Alvin ng isang subo ng dugo na tumalsik kahit saan. Gayunpaman, wala siyang panahon para alalahanin ang kanyang mga pinsala. Ang binata na nakasuot ng puti ay sumusugod sa kanya gamit ang kanyang espada na parang Diyos ng espada na bumaba mula sa langit, na nagbabalak na patayin siya. Sa sandaling iyon nang nabasag ang 10,000 Swords Territory, ang son True Origin sa kanyang katawan ay agad na lumusot sa 99 na Saint Vein sa kanyang katawan at natipon sa kanyang palad. Ito ay lumundag at nag-transform sa isang makinang at gininto ang 3 talampakang talam. Tila ang nakakasilaw na araw mula sa malayo. Shoo! Malamig ang mga mata ng binata na nakaputing damit, at blanko ang mukha. Ang espada sa kanyang kamay ay parang side ng Grim Reaper kay Alvin, maaaring kitilin nito ang kanyang buhay anumang oras. Bagamat hindi talaga siya mamamatay kung papatayin siya ng nakaputing binata, walang planong sumuko si Alvin. Ito ang huling pagsubok ng Divine Ability Relic. Magagawa niyang makakuha ng mataas na gradong Divine Ability hanggat nalampasan niya ang pagsubok na ito. Batay sa pag-atake ng nakaputing damit na binata, ang Divine Ability ay halatang isang Sword type na Divine Ability. Iyon mismo ang uri ng Divine Ability na gusto ni Alvin. Dati, medyo nalungkot si Alvin dahil hindi niya akalain na magkakaroon siya ng pagkakataong makatagpo ng ganoong Divine Ability. Gayunpaman, ngayong nabigyan siya ng pagkakataong ito, ayaw palayain ni Alvin, gagawin ko ang lahat para patayin siya at makuha ang banal na kakayahang. Kung hindi ko pa rin siya matatalo pagkatapos na subukan ang aking makakaya, hindi ako magsisisi. Lalong naging determinado si Alvin. Sa determinasyon na iyon, si Alvin ay sumugod gamit ang 3 talampakang haba na talim sa kanyang kamay. Kasing bilis ng kidlat ang pagtakas nito habang diretsyong humarap sa binata na nakaputing damit. Shoo! Ang kapangyarihang nakapaloob sa welga ng binata na nakasuot ng puti ay kasing lakas ng isang intermediate eminent saint stage powerhouse. Kahit na ginamit ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas, ang kanyang welga ay mas mahina pa rin kaysa sa welga ng binata na nakaputi. Shoo! Shoo! Ang gininto ang nakakasilaw na talim na may 3 talampakang haba ay tuluyang nakipagsagupaan sa 3 talampakang haba na talim sa kamay ng binata na nakasuot ng puti. Lumakas ang kapangyarihan sa mga espada mula sa magkabilang direksyon.
Ginawa nito ang panginginig ng lupa na parabang sila ay bitek. Napakalakas. Natuklasan ni Alvin kung gaano kakilakilabot ang welga ng binata na nakasuot ng puti nang magsalubong ang kanilang mga espada. Ang lakas ng espada ng binata na nakaputing damit ay lubos na nalampasan ang lakas ng kanyang espada. Ang kapangyarihan ng kanyang kalaban ay tila lumundag sa kanyang mga kamay at sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ay malakas at mapanira. Nagsimula itong gumawa ng kalituhan sa katawan ni Alvin sa sandaling makapasok ito, malubhang nasugatan ang kanyang mga panloob na organo. Mahirap para kay Alvin na labanan ang dayuhang kapangyarihan sa kanyang katawan kahit na siya ay nagmamadaling pinakilos ang natitirang Sun True Origin sa kanyang katawan. Hindi. Nanginginig ang katawan ni Alvin habang kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Felina na nakatayo sa di kalayuan, nagmamasid, ay hindi na maaaring mamagitan mula pa noong una. Gayunpaman, nang makita niyang si Alvin ay nahulog sa isang hindi magandang posisyon pagkatapos makipagsword sa binata na nakaputing damit, nagbago ang kanyang ekspresyon. Tila nag-transform siya sa isang bulk zone ng hangin ng dir-diretso siyang sumugod patungo sa binata na nakaputing damit. Si Felina ay isang intermediate refined saint stage martial cultivator kung tutuusin kaya hindi ganoon kaina ang kanyang pag-atake. Kahit na ang isang taong kasing lakas ng nakaputing binata ay kailangang gumamit ng ilan sa kanyang lakas upang mapaglabanan ang pag-atake ni Felina. Nag-condense siya ng sword ray at ipinutok iyon kay Felina. Shoo! Sinabayan ng tunog ng espadang sumisipol sa hangin, ang sinag ng espada ay tumago sa katawan ni Felina. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Felina ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-react. Masyadong mabilis. Iyon lang ang naisip ni Felina bago mawala ang kanyang clone. Alvin, kaya mo yan. Napaisip si Felina habang iniwan ng kanyang divine consciousness ang kanyang clone at bumalik sa kanyang aktwal na katawan at pinalabas ng Saint Martial Secret Zone. Habang ang clone ni Felina ay pinatay ng binata na nakasuot ng puti, si Alvin na orihinal na nasa isang delikadong sitwasyon ay nakakuha ng ilang espasyo sa paghinga dahil ang binata na nakasuot ng puti ay biglang binawi ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Alvin ang lalim ng ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword. Ang espada ay gumagalaw habang ang aking puso ay tumibok, at ang espada ay gumagalaw kasama ng aking puso. Ang kapangyarihan na ipinadala ng nakaputing binata kay Alvin ay sa huli ay isang nakabatay sa espada na divine ability na nagpalakas ng lakas ng isang tao. Sa huli, ito rin ang kapangyarihan ng espada. Ang Sovereign Heart Sword ni Alvin ay ang Supreme Sword Dao Cultivation Method. Bagamat hindi pa niya ito nilinang sa pinakamataas na yugto, natagalan lang siya para ipatawag ang kapangyarihan ng ikalawang yugto ng pamamaraan ng paglilinang ng Sovereign Heart Sword upang paalisan ang kapangyarihan ng binata na nakaputing damit mula sa kanyang katawan. Eksaktong sa oras na ito ang clone ni Felina ay ganap na nawala. Mamatay. Nanlamig ang mga mata ni Alvin. Bago tuluyang ibalik ng nakaputing binata ang kanyang atensyon kay Alvin, ang talim na may 3 talampakang haba sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig ng husto. Sa oras na ito, ang kaliman ng ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword ay nanguna sa Sun True Origin at sa kapangyarihan ng binata na nakasuot ng puti na pinatalsik mula sa katawan ni Alvin at natipon sa 3 talampakang haba ng talim sa kanyang mga kamay. Ang espada ay sumugod pasulong sa binata na nakasuot ng puti na parang isang worm dragon na lumulutang palabas ng lungga nito. Shoo! Mabilis ang welga at napakalamig ng tumatagos na aura na tila nagpababa ng temperatura sa paligid. Ang hampas ni Alvin ay tuluyang tumago sa katawan ng binata na nakaputi. Walang madyugo at madugong eksenang makikita. Agad na naglaho ang katawan ng binata na nakaputi. Sa wakas nakapasa din. Matapos patayin ni Alvin ang binata na nakaputi, nakahinga siya ng maluwag. Nakaramdam pa rin siya ng matinding takot nang maalala ang eksena kanina. Sa kabutihang palad, nagawa kong ipatawag ang ikalawang yugto ng Sovereign Heart Sword Cultivation Method sa napakahalagang sandali na iyon at itapon ang lahat ng kapangyarihan niya sa aking katawan. Gayunpaman, dapat ko ring pasalamatan si Felina. Kung hindi dahil sa pag-abala niya sa kanya, baka hindi ko maalis ang kanyang kapangyarihan sa aking katawan kahit na ipatawag ko ang Sovereign Heart Sword Cultivation Method, naisip ni Alvin sa kanyang sarili.
Basag. Biglang umalangaw-ngaw ang isang kaluskos mula sa itaas niya. Tumangala si Alvin at nakakita ng bitek sa hangin sa isang sulyap lang. Sa loob ng bitek ay may malaking batong espada. Ang espadang bato ay unang nahulog sa dulo ng lupa at nakabaon sa lupa. Hindi ito stone tablet. Batay sa karanasan ni Alvin, lahat ng divine abilities na nakuha niya, bukod sa elementary devouring tactic, ay naitala sa isang stone tablet. First time niyang makakita ng stone sword dito. Gayunpaman, pagkatapos niyang ibigay ang kanyang divine consciousness sa stone sword, mabilis niyang napagtanto na ang stone sword ay talagang katulad ng mga stone tablets. Lahat sila ay mga instrumento na naglalaman ng mga banal na kakayahan. Ito talaga ay isang nakakasakit na sword type na divine ability. Ito ay isang high-grade na divine ability, ang otherworldly celestial. Si Alvin na ang divine consciousness ay sumanib sa stone sword ay mabilis na nalaman ang tungkol sa divine ability na ginawa ng binata na nakasuot ng puti kanina. The otherworldly celestial. Sa katunayan, ito ay naaayon sa pangalan nito. Dati, nang ang binata na nakasuot ng puti ay sumugod patungo sa kanya, siya ay talagang nagmukhang isang Diyos ng espada na bumaba mula sa langit. Ang espada ng otherworldly celestial ay talagang mabilis. Marahil, nilinang ni Alvin ang Supreme Sword Dao Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Tumagal lang siya ng kalahating araw para isaulo ang lahat ng impormasyon tungkol sa divine ability, ang otherworldly celestial. Sa isang pag-iisip lamang, naa-access niya ang lahat ng impormasyong naisolo niya upang maunawaan at malinang ito. Ang paglalakbay na ito sa Saint Stage Secret Zone ay medyo mabunga. Sa isang kisap lang ng mata, ang Divine Ability Relic ay ganap na nawala, at si Alvin ay ibinalik sa pasukan ng Divine Ability Relic. May natitira pang isang araw. I think I will spend this time meditating. Pagkatapos magbilang ng mga araw, alam niyang ipapadala siya ng St. Martial Secret Zone bukas. Kaya naman, umupo si Alvin na naka-cross-legged at hinintay itong mangyari. Ang hitsura ni Felina sa labas ng St. Martial Secret Zone ay nakaakit din ng maraming atensyon. Dapat tandaan na may 30 tao ang pumasok sa St. Martial Secret Zone, at 5 tao na lang ang natitira sa loob bago lumabas si Felina. Ngayong pinalis na si Felina, nangangahulugan ito na may 4 na tao na naiwan sa loob. Miss Felina. Nang makita ni Joros si Felina, agad siyang lumapit sa kanya na may guilty na ekspresyon sa mukha. Pasensya na kung masyado akong mahina at hindi ako nakakatulong. Siya at si Felina ay nakatuklas ng 2 Divine Ability Relics na magkasama. Naipasa ni Felina ang pagsubok para makuha ang unang Divine Ability Relic, ngunit inialok niya ang Divine Ability sa kanya. Hindi nila nalampasan ang lahat ng pagsubok para makuha ang pangalawang Divine Ability Relic. Bukod dito, siya ay pinatay doon at inalis. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Inialok ko sa iyo ang banal na kakayahan upang matulungan si Alvin na ibalik ang pabor na kanyang inutang. Mula ngayon, wala nang utang na loob si Alvin sa iyong nakatatanda. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Felina habang malamig na nakatingin sa kanya. Oo. Tumanggaw si Joros. Dati, hindi niya alam na gusto ni Alvin na makipagtulungan sa kanya para bigyan ng pabor ang kanyang senior. Nang malantad ang relasyon ni na Alvin at Mon, nalaman niyang gustong tulungan ni Alvin si Mon na ibalik ang pabor na inutang niya sa kanyang nakatatanda. Ang kanyang senior ay ang pangalawang elder ng Raging Wave Mansion, si Godric. Si Louis, ang Palace Master of Heaven Palace, ay tumingin kay Felina na may maningning na mga mata habang nagtanong, Miss Wang, nakilala mo ba si Alvin doon? Karamihan sa mga tao ay curious kung ano ang kalagayan ni Alvin sa loob ng St. Martial Secret Zone. Ito ay dahil na-encounter ni Alvin ang numero 1 Divine Ability Relic sa St. Martial Secret Zone at hindi na-disqualify. Dapat may kakaiba. Lahat sila ay gustong malaman kung paano nakatakas si Alvin. Oo. Hindi alam ni Felina kung ano ang susunod na itatanong ni Louis, ngunit sumagot siya, oo, nakasama ko siya sa huling 20 araw. Nang matapos magsalita si Felina, ang mga mata ng lahat ng naruroon ay sabay-sabay na lumipat sa kanya habang sila ay nagsimula sa isang talakayan. 1792. Si Prescott,
Ang Palace Master ng Yellow Palace ay tumingin kay Felina at nagtanong, may binanggit ba siyang Divine Ability Relic na napakahirap makuha? Alam mo ba kung paano siya nakatakas? Isang napakahirap makuha ang Divine Ability Relic. Tumakas. Sumimangot si Felina at umiling. Hindi ko narinig na binanggit niya. Mukhang hindi niya sinabi sa iyo ang tungkol dito. Kung ganoon nga, maaari na lang nating hintayin na sabihin niya sa atin ang tungkol dito bukas, sabi ni Prescott sabay tango. Makalipas ang kalahating araw, isa pang tao ang pinaalis. Ang taong ito ay si Gao Pang, isang disipulo ng Heaven Palace. Siya rin ang pinakamalakas na tao pagkatapos nina Alvin, Felina, at Geoff. Si Gao Pang ay isa ring intermediate refined saint stage martial cultivator. Gayunpaman, wala siyang nasisiyahang ekspresyon sa mukha nang lumabas siya. Paano kaya niya? Napakalapit na niyang makapasa sa mga pagsubok ng isang medium grade na Divine Ability Relic. Sa napakahalagang sandali, siya ay pinatay sa isa sa mga pagsubok dahil sa isang maliit na pagkakamali na kanyang ginawa. Dahil sa isang maliit na pagkakamali, nabigo siyang makakuha ng medium grade na Divine Ability. Nakakuha lamang siya ng ilang mababang grade na Divine Abilities. Pagkatapos ni Gao Pang, walang ibang na-disqualify hanggang sa susunod na araw kapag natapos na ang oras. 3 tao ang pinalabas mula sa St. Martial Secret Zone. Nakalabas na sila. Isa sa 3 figure ay si Alvin. Nagpakawala siya ng hininga nang lumabas siya at nag-inat na parang walang tao. Kasabay nito ay napansin niya ang 2 taong nasa tabi niya. Ang 2 disipulong ito ay hindi mula sa Heaven Palace, at ang kanilang cultivation base ay nalantad sa kanyang Divine Eyes. Pareho silang powerhouse sa Intermediate Refined Saint Stage. Mukhang sila ang 2 pang Intermediate Refined Saint Stage na disipulo ng Mystical Sky Mansion. Matagal nang narinig ni Alvin na may 2 pang makapangyarihang Intermediate Refined Saint Stage na mga disipulo sa Mystical Sky Mansion, bukod sa Geoff at Gao Pang ng Heaven Palace. Sila ay mula sa Earth Palace at Mystical Palace ayon sa pagkakabanggit. Para sa mga nakababatang henerasyon mula sa Yellow Palace, wala sa kanila ang nasa Intermediate Refined Saint Stage o mas mataas. Nang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan pagkatapos niyang lumabas sa St. Martial Secret Zone, napagtanto niyang nasa kanya ang atensyon ng lahat. Tumingin si Alvin kay Felina na nakatayo sa likod ng Palace Master of Heaven Palace at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission, ano ang mali? Lahat sila gustong malaman kung paano ka nakatakas mula sa lokasyon ng numero 1 Divine Ability Relic sa St. Martial Secret Zone. Sagot ni Felina sa pamamagitan ng voice transmission, wala akong narinig na binanggit mo tungkol sa numerong Divine Ability Relic. Ang numero 1 Divine Ability Relic. Si Alvin ay may nalilitong ekspresyon sa kanyang mukha. Ano iyon? Narinig ko na ito ay isang Divine Ability Relic na napakahirap na makapasa sa mga pagsubok. Sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion, wala pang nakalusot sa unang pagsubok ng Divine Ability Relic na iyon. Sabi ni Felina. Sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion, walang nakalampas sa unang pagsubok ng Divine Ability Relic na iyon. Matapos makinig kay Felina, agad na naisip ni Alvin ang tungkol sa Abyssal Swamp. Ang unang pagsubok ng Abyssal Swamp ay talagang ang pinaka-nakakabaliw sa lahat ng mga unang pagsubok na kailangan niyang ipasa para makakuha ng Divine Ability Relics. Maliban kung ito ay isang batang powerhouse na ang lakas ay maihahambing sa mga nasa Eminent Saint Stage, karamihan sa mga tao ay hindi makakalagpas sa pagsubok na iyon. Ang mabangis na hayop clan na iyon ay lubhang nakakatakot. Nakipagpalitan pa ng ilang salita si Alvin kay Felina bago kinumpirma ang numero 1 Divine Ability Relic sa St. Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion na tinutukoy ang Divine Ability Relic na matatagpuan sa Abyssal Swamp. Hindi man lang nila alam kung anong Divine Ability ang nilalaman ng Divine Ability Relic sa Abyssal Swamp, pero kinilala na nila ito bilang numero 1 Divine Ability sa St. Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion. Hindi inaasahan ni Alvin na ang Divine Ability na nakuha niya ay may ganoong titulo. Gayunpaman, lahat sila ay gustong malaman kung paano ako nakatakas mula sa unang pagsubok sa Abyssal Swamp. Nangangahulugan ba ito na walang nag-iisip na malalampasan ko ang mga pagsubok at makakamit ang banal na kakayahang?
Naisip ni Alvin sa kanyang sarili, kung sasabihin ko sa kanila na nakuha ko ang divine ability na iyon, ang elementary devouring tactic, sa Abyssal Swamp, hindi ako pipigilan ng Mystical Sky Mansion dito at pagbawalan akong umalis, tama ba? Hindi ito inisip ni Alvin bago siya lumabas. Gayunpaman, pagkatapos niyang lumabas at matuklasan ang kahalagahan ng elementary devouring tactic sa Mystical Sky Mansion, ang kaisipang ito ay lumitaw sa kanyang isipan. Bagamat nagpapasalamat siya sa Mystical Sky Mansion dahil nakuha niya ang elementary devouring tactic, hindi niya planong manatili sa Mystical Sky Mansion magpakailanman. Pinlano niyang maghintay hanggang makalusot siya sa Eminent Saint Stage bago siya umalis sa Mystical Sky Mansion para sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Sa sandaling ito, nagpa siya si Alvin at nagpa siya na huwag banggitin na nakuha niya ang elementary devouring tactic divine ability. Nahaharap sa tanong ng Palace Master ng Yellow Palace na si Prescott, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang naging seryoso habang sinabi niya, nang nagsimulang bula at kumulo ang nakapaligid na latian, katutubo kong naramdaman na may mali at agad akong nakatakas. Isipin mo, kung maghihintay ako hanggang sa lumitaw ang angka ng mabangis na hayop, natatakot ako na hindi ako nakaligtas. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang matapos siyang magsalita na tila ba nananatili pa rin ang takot sa kanyang puso. Nakikita ko. Napakaswerte mo. Hindi nagduda si Prescott sa mga salita ni Alvin. Ang ibang mga tao ay nagbahagi rin ng parehong damdamin. Lahat sila ay hindi inakala na si Alvin ay makakapasa sa unang pagsubok ng numero 1 Divine Ability Relic. Sa oras na ito, isang antagonistic na boses ang nagsabi, "Sok. Duwag." Pinipiling tumakas bago pa man lumitaw ang mabangis na hayop na clan. Ang may-ari ng boses ay walang iba kundi si Joff. Sa harap ng bastos na pananalita ni Joff, sinabi ni Alvin na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, gaano man ito kaduwag, mas mabuti pa rin ito kaysa sa mga naalis at na-kick out pagkatapos ng 3 araw. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, nagsimulang kumikibot ang mga sulok ng bibig ng maraming tao. Talagang alam ni Alvin kung paano magpahid ng asin sa sugat ng isang tao. Gayunpaman, hindi nila inisip na mali si Alvin dahil sinimulan siya ni Joff na insultuhan muna. Kung hindi, hindi na ito binanggit ni Alvin at pinapahiya siya. Ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Alvin, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Joff. Ibinuka niya ang kanyang bibig, may balak na sabihin, ngunit isang voice transmission mula sa kanyang ama, si Delmar, ang tumunog sa kanyang tainga at napatigil siya sa pagsasalita. Pagkatapos ay nagpadala siya ng voice transmission kay Alvin. Alvin, ikaw at ako ay hindi mabubuhay sa iisang langit. Wala ako rito kung nasa Mystical Sky Mansion ka, at kung narito ako, wala ka rito. Kung gayon, kailangan mong umalis, sa palagay ko, mahinahong tugon ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission na tila hindi siya natatakot. Humph! Tignan natin. Malamig na sumingot si Joff sa pamamagitan ng voice transmission ngunit hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Alvin, ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy. Bagamat walang sinabi si Delmar na nakatayo sa tabi ni Joff, makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata ang mga bakas ng lamig at mali siya. Kung nakakamatay ang tingin, namatay na si Alvin ng 1,000,000 beses. Natural, napansin ni Alvin ang masasamang tingin mula sa mag-ama, ngunit hindi siya naabala. Dati, sa tuktok ng Heaven Palace, handa na siyang kalabanan ang Dalton clan sa sandaling sinampal niya si Joff ng 2 beses. Kaya naman nang makaharap niya si Joff sa St. Martial Secret Zone, agad niyang napatay ang clone ni Joff at inalis siya. Dahil na-offend na niya ang mga ito, hindi na ito magkakaroon ng pagkakaiba kung lalo pa niya itong masaktan. Sino yun? Biglang, natuklasan ni Alvin na may isang estranghero na nakatingin sa kanya. Nakita niya ang isang payat na matandang nakatayo at tahimik na nakatingin sa kanya. First time niyang makita ang matandang ito. Hindi siya isa sa mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion. Kuya ko, ngayong nakita mo na ang tao. Batay sa iyong mga salita, hindi ba oras na para umalis ka? Mahinahong sabi ni Louis, ang Palace Master of Heaven Palace, habang nakatingin kay Kumi. Kuya ko. Mukhang nagulat si Alvin.
Parang hindi taga Mystical Sky Mansion ang matanda. Kung hindi, si Lewis, ang Palace Master of Heaven Palace, ay hindi makikipag-usap sa kanya sa ganoong paraan. Sa parehong oras, natuklasan din ni Alvin na ang payat na matandang lalaki ay may dismayadong ekspresyon nang tumingin ito sa kanya. Bakit siya nabigo? Naguluhan si Alvin dito. Sigurado siyang ito ang unang beses niyang makita ang matanda, kaya bakit parang dismayado ang matanda? Si Alvin ay natural na walang kamalay-malay na ang matandang nakatayo sa kanyang harapan ay walang iba kundi si Kumi, ang kanang kamay ng kanyang murang ama na si Raymond. Si Kumi ay mukhang bigo dahil natuklasan niyang si Alvin ay walang suot na disguise. Hindi siya ang Young Mansion Master. Nakita ni Kumi ang larawan ni Alvin. Ang kasalukuyang Alvin ay hindi katulad ng Young Mansion Master na hinahanap niya. Hindi inaasahan ni Kumi, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na ang binatang nakatayo sa kanyang harapan ay talagang ang Young Mansion Master na kanyang hinahanap. Hindi niya alam na ang disguising secret tactic ng kanyang Young Mansion Master ay hindi mag-iiwan ng bakas. Ito ay undetectable. Mansion Master Meng, Palm. Sa harap ng agresibong tanong ni Lewis, hindi siya inabala ni Kumi. Sa halip, tumingin siya sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, si Agustin, na nakatayo sa malapit at nagpaalam sa kanya. Ang pag-alis ni Kumi ay tila naglaho sa hangin sa karamihan ng mga taong naruroon. Sa mga naruroon, si Agustin lamang ang malinaw na nakakita sa pag-alis ni Kumi. Napakabilis niya. Lahat ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion na naruroon ay mukhang nagulat sa lakas ng powerhouse mula sa Asher Cloud Mansion, Kumi. Ang kanilang lakas ay wala sa liga ni Kumi. Kasunod nito, oras na upang iulat kung ano ang kanilang nakuha. Bukod kay Alvin na nagplanong magpigil, ang iba ay masunaring nagulat ng kanilang nakuha. Ang bilang ng mga divine abilities na nakuha nila at ang grade ng divine abilities na nakuha nila ay makakaapekto sa kinabukasan nilang katayuan sa Mystical Sky Mansion. Ang mga nakakuha ng mas mataas na grado ng divine abilities ay natural na makakatanggap ng higit na atensyon at gabay mula sa Mystical Sky Mansion. Mataas na gradong divine ability. Nang pagkakataon na ni Felina na iulat ang kanyang natamo, at sinabi niya na nakakuha siya ng isang mataas na antas ng paggalaw na divine ability, ang 1,000 Illusory Shadows, nabigla ang lahat ng naruroon sa eksena. Agad na lumipat ang mga mata ng lahat kay Felina, at siya ang naging sentro ng atensyon. 1793. Mataas na grado ng divine ability. Hanggang sa sandaling ito, si Felina ang unang taong nagsabing nakakuha siya ng mataas na antas ng divine ability. Sa sandaling ito, ang Palace Master ng Yellow Palace, si Prescott, ay nagsabi, The 1,000 Illusory Shadows. Sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion, mayroong isang senior na nakakuha nito. Gayunpaman, siya ay isang lalaki, at sa makatuwid, hindi niya nagawang makabisado ang banal na kakayahang ito. Gayunpaman, ayon sa mga tala na kanyang iniwan, kung ang isang babaeng disipulo ay may mataas na pagkakataon na magkaroon ng divine ability na ito. Ang lahat ng mataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion ay agad na tumitig kay Felina na may nagbabagang tingin. Si Felina ay isang babaeng martial cultivator. Nangangahulugan ba ito na kakayanin niya ang mataas na gradong divine ability na iyon? Senior Brother Brooks, hayaan si Miss Wang na sumali sa ating Yellow Palace. Hindi nagtagal, tumingin si Prescott Coulter kay Louis Brooks at sinimulan ang kanyang kampanya na agawin siya sa kanyang palasyo. Balak kong gawin siyang direktang disipulo ko. Junior Brother Coulter, huli na ang lahat dahil plano ko ring gawin siyang direktang alagad ko. Matapos malaman na nakuha ni Felina ang high-grade movement na divine ability, ang 1,000 Illusory Shadows, natural, hindi siya papayag na sumali si Louis sa Yellow Palace. Kaya naman, nang marinig niya ang mga salita ni Prescott, agad niyang sinabi ang kanyang intensyon na gawing direktang disipulo niya si Felina. Matapos marinig ang mga salita ni Louis, lumiwanag ang mga mata ni Felina. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mataas na gradong divine ability na nakuha niya para magkaroon siya ng mas mahusay na paggamot mula sa Mystical Sky Mansion. Ngayong gusto na siya ng Palace Master of Heaven Palace na kunin siya bilang kanyang direktang disipulo, hindi ba ito nangangahulugan na naabot niya ang kanyang layunin?
Ang Palace Master of Heaven Palace ang pinuno ng lahat ng Vice Mansion Master sa Mystical Sky Mansion. Ang kanyang lakas at katayuan ay pangalawa lamang sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion at sa dalawang Guardians. Natural lamang para kay Felina na makaramdam ng kasiyahan na kinuha bilang kanyang direktang disipulo. Hindi pinansin ni Louis si Prescott na may malungkot na ekspresyon at tumingin kay Felina. Nakangiting tanong niya, "What about it? Girl, are you willing to acknowledge me as your master?" Pagbati kay Master. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, si Felina ay lumuhad sa hangin at yumuko kay Louis ng 3 beses bilang isang formal na pagkilala sa kanyang amo. Tawa ng tawa si Louis nang makita niya ito. Siya ay lubos na nasiyahan. "Congratulations Senior Brother Brooks. Congratulations Lord Palace Master." Kasabay nito, lahat ng naruroon ay bumati kay Louis, kabilang si Prescott, ang Palace Master ng Yellow Palace. Bagamat parang nagdurugo ang kanyang puso, ito lang ang kaya niyang tanggapin. Sa katunayan, hindi lang si Prescott, ang Palace Master ng Yellow Palace, ang nakaramdam na parang dumudugo ang kanyang puso, ngunit ang ibang Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion, bukod kay Delmar, ay naramdaman din na parang dumudugo ang kanilang mga puso. Mayroon bang sino man na hindi nagnanais ng isang namumukod tanging disipulo na nagtataglay ng mataas na antas ng divine ability? Sa lahat ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion na naroon lamang ang Mansion Master, si Agustin, na maaaring labanan ang mga salita ni Louis, ang Palace Master of Heaven Palace. Kaya naman, nang sabihin ni Louis na nilayon niyang tanggapin si Felina bilang kanyang direktang disipulo, walang ibang nagsabi ng kahit ano dahil alam nilang ito ay walang saysay. "Congratulations!" Tumingin si Alvin kay Felina at binati siya sa pamamagitan ng voice transmission. "Nang araw na iyon matapos akong ma-disqualify. Natalo mo ba ang nakaputing Sword Cultivator?" Tanong ni Felina sa pamamagitan ng voice transmission. Noong araw na iyon, pinatay siya sa huling pagsubok ng Sword Cultivator na nagbabantay sa high-grade Divine Ability Relic. Ang lakas ng Sword Cultivator ay wala sa kanyang liga. Kahit siya ay hindi makumpirma kung nakapasa si Alvin sa huling pagsubok o hindi. Oo. Tumanggaw si Alvin. Natalo siya sa swerte. Kung ganoon nga ang kaso, nakakuha ka rin ng mataas na gradong Divine Ability. Tanong ni Felina. Oo. Tumanggaw si Alvin at pagkatapos ay nagsabi, "Gayunpaman, sana ay. Umaasa ka na ilihim ko to ha. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino." Bago natapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, masigasig na pinutol ni Felina si Alvin at nangako sa kanya. "Aalis ka sa Mystical Sky Mansion sa hinaharap at hahanapin mo ang iyong master sa Upper Province. Kung alam nilang nakakuha ka ng mataas na gradong Divine Ability, baka hindi ka nila pabayaan." "Salamat." Uminit ang puso ni Alvin nang marinig niya ang voice transmission ni Felina na puno ng pangunawa. "Huwag kang magpasalamat sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko makukuha ang 1,000 Illusory Shadows," sagot ni Felina bago niya ipagpatuloy ang pagsasabi, "Kaya kami ay. Gayunpaman, tinulungan kitang ibalik ang pabor sa Senior Joros. Kaya utang mo pa rin sa akin iyon." Natahimik si Alvin nang marinig niya ang kanyang mga salita. Hindi ba niya naisip na bumalik ang pabor na iyon? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alvin na sabihin sa kanya na nakakuha siya ng isa pang mataas na grado na Divine Ability kaya wala siyang utang sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito sinabi sa huli. Ang lakas ni Alvin ay walang alinlangan na pinakamalakas sa mga nakapasok sa St. Martial Secret Zone. Sa makatuwid, ang lahat ay may mataas na inaasahan sa mga banal na kakayahang nakuha niya. Gayunpaman, mas malaki ang inaasahan, mas malaki ang pagkabigo. Isang medium-grade Divine Ability. Karamihan sa mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion, kabilang ang Mansion Master Agustin, ay medyo nadismaya nang malaman nila na si Alvin ay nakakuha lamang ng isang medium-grade na Divine Ability at ilang mababang grade na Divine Abilities. Tanging ang mga tao mula sa Dalton Clan ang natutuwa. Ikaw. Paano ka hindi makakakuha ng anumang mataas na grado na Divine Abilities? Sa iyong lakas, ang ordinaryong high-grade na Divine Ability Relic na pagsubok ay hindi dapat maging mahirap.
Ang Palace Master ng Yellow Palace, si Prescott, ay tumingin kay Alvin na hindi makapaniwala at nagulat. Dalawang high-grade Divine Ability Relics lang ang na-encounter ko, umiling si Alvin at sinabing, ang una ay ang numero 1 Divine Ability Relic. Ang pangalawa ay ang Divine Ability Relic, ang 1,000 Illusory Shadows. Ibig sabihin inalok mo ang 1,000 Illusory Shadows kay Felina. Ang Palace Master of Heaven Palace, Lewis, ay nagbigay kay Alvin ng isang pagsang-ayon na tingin. Naramdaman niyang si Alvin ay isang taong nakakakita ng mas malaking larawan. Ang 1,000 Illusory Shadows Divine Ability ay mas mahirap para sa mga lalaking Martial Cultivator na makabisado kumpara sa mga babaeng Martial Cultivator. Tamang pagpipilian na ibigay ito sa isang babaeng Martial Cultivator. Sa totoo lang, hindi iyon. Nang sabihin ni Alvin na hindi niya ito ibinigay kay Felina, mabilis niya itong pinutol sa pagsasabing, "Oo, guro. Ibinigay niya ito para sa akin. Kung hindi niya ako tinulungan, hindi ko makukuha ang banal na kakayahang ito." Kaagad, lahat ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion, kabilang ang Mansion Master Agustin, ay tumingin kay Alvin ng may pagsang-ayon maliban kay Delmar. Lahat sila ay nagbahagi ng damdamin ni Lewis. Nadama nilang lahat na tama ang desisyon ni Alvin. Hindi lahat ay kayang isuko ang isang mataas na gradong Divine Ability. Alvin, magaling ka. Pinuri ng isa sa mga Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion si Alvin. Ang isa pang Vice Mansion Master ng Mystical Sky Mansion ay tumunog, "Oo." Sa hinaharap kung ang ating Mystical Sky Mansion ay nagawang maipasa ang mataas na gradong Divine Ability, ang 1,000 Illusory Shadows, tiyak na mapapatunayan ka para dito. Sa oras na iyon, ang iyong pangalan ay hindi maiiwasang maaalala sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion. Habang sunod-sunod na sinabi ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion ang kanilang mga tagumpay, si Felina ay nanatiling nag-iisang nakakuha ng mataas na grado na Divine Ability sa 30 tao na nakapasok sa St. Martial Secret Zone. Natural, ito ay dahil nagpasya si Alvin na itago ang kanyang mga nakuha. Bukod dito, sa 30 tao na pumasok sa St. Martial Secret Zone, si Joros ang tanging tao na ang cultivation base ay nasa ibaba ng Refined Saint Stage ngunit nakuha pa rin ang isang medium grade na Divine Ability. Agad, lahat ng mga disipulo sa tuktok ng Pristine Saint Stage na naruroon ay tumingin kay Joros na may inggit at selos. Bukod kay Joff na na-eliminate ni Alvin noong una, kabilang sa Intermediate Refined Saint Stage Martial Cultivators na pumasok sa St. Martial Secret Zone, may dalawa pang tao, bukod kay Felina, na nakakuha din ng medium grade Divine Abilities. Si Gao Pang lang ang nasa sitwasyong katulad ni Joff. Pareho silang hindi nakakuha ng medium grade na Divine Ability. Natural, siya ay nasa isang mas mahusay na sitwasyon kaysa kay Joff dahil nakuha niya ang 3 mababang antas ng Divine Abilities. Samantala, may ilang mga early refined Saint Stage na powerhouse na nakakuha ng medium grade na Divine Abilities. Dahil dito, naging malungkot ang mga ekspresyon ni Gao Pang at Joff. Sa huli, may mga taong natuwa sa kanilang paglalakbay sa loob ng paglalakbay ng St. Martial Secret Zone, at mayroon ding mga taong nagalit tungkol dito. Natural, si Alvin ay kabilang sa grupo ng mga tao na masaya tungkol dito. Kahit na matapos mag-utos si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, na ikalat ang mga tao, hindi niya binanggit ang pagtanggap kay Alvin bilang kanyang direktang disipulo. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang makita niya ito. Parang ang mga balitang ipinakalat ko sa bibig ng iba ay nagpawi sa ideya ng Mansion Master ng Mystical Sky Mansion na tanggapin ako bilang kanyang disipulo. Para sa ikabubuti nito dahil hindi na ako magtatagal sa Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, kung kaya kung makabisado ang Divine Abilities, ang Elementary Devouring Tactic at ang Otherworldly Celestial, dapat kong ipasa ito sa isang angkop na alagad ng Mystical Sky Mansion, isinumpa ni Alvin sa kanyang sarili. Senior Brother Alvin, salamat. Umalis si Alvin kasama sina Gory at Felina. Gayunpaman, bago sila makalayo, naabutan sila ni Joros at Taos pusong nagpasalamat kay Alvin. Kung hindi dahil sa kapakanan ni Alvin, hindi siya matutulungan ni Felina na makakuha ng medium grade na Divine Ability. Huwag mo akong pasalamatan.
Kung kailangan mong pasalamatan ang isang tao, maaari mong pasalamatan si Elder Godric, ang pangalawang elder ng Raging Wave Mansion. At saka, tulungan mo akong ipasa sa kanya ang isang mensahe. Sabihin sa kanya na hindi nilayon si Mo na papatayin sila, ngunit mayroon siyang ibang gagawin, sabi ni Alvin. Ipapasa ko ang mensaheng ito. Mabilis na tumango si Joros bago siya nagpaalam kay Alvin. Ayaw niyang abalahin siya ng mas matagal kaysa kinakailangan. Sa kanilang paglalakbay pabalik, sinulyapan ni Gory si Alvin habang sinabi niya, "Junior brother Alvin, talagang napakaswerte mo. Bagamat nakatagpo ka ng dalawang high-grade Divine Ability Relics, ang isa ay imposibleng makuha habang ang isa ay hindi angkop para sa mga lalaking martial cultivator. Kung sa iyo ito. Kung hindi ito dapat, hindi dapat pilitin." Bahagyang ngumiti si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Gory. Nang marinig ni Gory ang kanyang mga salita, para bang si Alvin ay nagbitiw sa kanyang kapalaran. Samantalang nang marinig ni Felina ang kanyang mga salita, nagkaroon ito ng ibang kahulugan dahil alam niyang nakakuha si Alvin ng isang sword type na high-grade offensive na divine ability. Bang! Biglang umalangaw-ngaw mula sa langit ang tunog ng pagsabog. Laking gulat nilang lahat kaya napatigil sila sa paggalaw. Kasunod nito, isang tinig ang tumunog at kumalat sa buong Mystical Sky Mansion. Ako ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market, Baltazar Feng. Pumunta ako sa Mystical Sky Mansion ngayon para makita ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon, si Alvin. Little brother Alvin, mangyaring lumabas at makipagkita sa akin. Ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market. Baltazar. Nagkagulo ang buong Mystical Sky Mansion. Nang sumulyap sa kanya sina Gory at Felina, saglit na nabigla si Alvin. Hinahanap ako. 1794. Ito ay si Baltazar, ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market. Siya ang kanang kamay ng leader ng Mountain Shade Black Market. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa dalawang guardians ng ating Mystical Sky Mansion. Hindi pinahina ni Baltazar ang kanyang boses, at kumalat ito sa buong Mystical Sky Mansion. Ang sino mang wala sa closed-door cultivation ay malinaw na narinig ang kanyang boses. Pumunta siya para hanapin si Alvin. Mukhang ang likas na talento ni Alvin ay nakaakit pa ng Mountain Shade Black Market. Maging ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market, si Baltazar, ay personal na pumunta sa kanya. Hindi kinikilala ni Alvin ang sinuman sa Mystical Sky Mansion bilang kanyang Panginoon. Kung nagawang i-recruit siya ni Baltazar, malaking kawalan ito sa ating Mystical Sky Mansion. Nabalitaan ko na kapag nakapasok na si Alvin sa Eminent Saint Stage, plano niyang umalis papuntang Upper Province. Kasalukuyan siyang nasa tuktok ng Refined Saint Stage. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa Eminent Saint Stage. Marahil, ito ay dahil dito, si Lord Mansion Master na orihinal na nagplanong tanggapin siya bilang kanyang direktang disciple. Oo. Sa likas na talento ni Alvin, tiyak na makakarating siya sa Eminent Saint Stage sa loob ng 1 o 2 taon. Hindi siya magtatagal sa ating Mystical Sky Mansion. Natatakot ako na si Baltazar, ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market, ay dumating ng walang kabuluhan. Kung ako si Alvin, tiyak na hindi ako sasali sa Mountain Shade Black Market dahil hindi na ako magtatagal ay aalis na ako para sa Upper Province. Walang kwenta ang lumipat ng lugar. Ang grupo ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion ay nag-usap sa kanilang mga sarili. Walang nag-iisip na magagawa ni Baltazar na hikayatin si Alvin na sumali sa Mountain Shade Black Market. Ang paglitaw ni Baltazar, ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market, ay natural na naalarma sa matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion. Bukod sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, si Agustin, ang iba pang Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion na callis lang para sa kanilang sariling mga tirahan ay tumalikod at tumungo sa direksyon ng boses. Noong wala si Agustin, ang grupo ng Mystical Sky Mansion's Vice Mansion Masters ay natural na pinamumunuan ni Luis, ang Palace Master of Heaven Palace. Tumayo siya malapit kay Baltazar at malamig na binati ito, Deputy Leader Feng. Si Baltazar ay may katamtamang pangangatawan at isang ordinaryong hitsura. Hindi siya makikilala sa karamihan. Nakasuot siya ng ganap na itim.
Ang kanyang kulay abo na buhok ay lumipad sa hangin na parang namimilipit na ahas, na nagbibigay ng nakakatakot na vibe. Humph! Nang marinig ni Baltazar ang pagbati ni Luis, malamig lang siyang ngumuso. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan si Luis sa mata. Pumunta ako sa Mystical Sky Mansion para kay little brother Alvin. Ang mga taong walang kinalaman sa bagay na ito ay dapat tumigil sa pagsasalita. Ang kabastusan ni Baltazar ay naging sanhi ng pamumula ng mukha ni Luis dahil sa galit habang siya ay lumuwa, ikaw. Nakakapanghinayang. Nakakagalit. Napangisi si Baltazar nang marinig niya ang mga salita ni Luis. Kasunod nito, nawala siya sa kanyang kinatatayuan kahit na tila hindi siya nakagawa ng anumang paggalaw. Nang makita ito ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion, kabilang si Luis, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang malutong na tunog ng isang sampal. Sa isang punto, si Baltazar ay nagpakita sa harap ni Luis at sinampal siya. Sa sandaling ito, sinabi ni Baltazar sa kanyang tinig, sino ka para makipag-usap sa akin sa ganitong paraan? Ang Palace Master ng Mystical Sky Mansion's Heaven Palace, ang pinuno ng Mystical Sky Mansion's Vice Mansion Masters, ay sinampal sa publiko. Natural lang na magalit si Luis. Tumama siya sa bilis ng kidlat. Isang napakalaking enerhiya ang napalitan ng palad at bumalot kay Baltazar na nakatayo sa kanyang harapan. Napakawalang saysay na pagsisikap. Nahaharap sa pag-atake ni Luis, na natiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Baltazar. Ang kanyang tono ay puno ng pang-aalipusta habang itinutulak niya ang kanyang palad sa palad ni Luis. Boom! Sa sandaling ito, magkadikit ang magkabilang palad. Ang banggaan ay nagdulot ng isang nakakasira ng lupa na pagsabog. Nagkalat ang mga ulap sa langit at naging maaliwalas ang kalangitan. Ilang sandali, ang mga taong itinago ng mga ulap ay lumitaw sa harap ng grupo ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion na nakatayo sa ibaba. Matapos piliting pigilan ni Luis ang puwersa ng palad, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto habang ang kanyang katawan ay nanginginig bago siya pinalipad. Nagawa lamang niyang huminto matapos lumipad ng halos 100 metro ang layo. Sa kabaligtaran, si Baltazar ay nakatayong hindi gumagalaw sa parehong posisyon. Sobrang lakas niya talaga. Si Luis na ang mga panloob na organo ay nagtamo ng matinding pinsala ay nakaramdam ng pagtaas ng dugo sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, nilabanan niya ang kagustuhang magsuka ng dugo. Ang kanyang pagmamataas ay hindi pinahintulutan na gawin niya ito sa harap ng lahat ng mga taong ito. Ang iba pang Mystical Sky Mansion's Vice Mansion Masters ay hindi napigilan ang panginginig na bumalot sa kanilang mga gulugod nang makita nila ang kanilang pinuno sa ganitong suliranin. Mas mahina pa sila kay Luis. Kung hindi makayanan ni Luis ang isang welga ni Baltazar, mas masahol pa sila. Sa makatuwid, kahit nagalit sila nang makita nilang nasugatan si Luis, hindi sila nang ahas na ipakita ito. Bilang Deputy Leader ng Mountain Shade Black Market Deputy Leader, Baltazar, ay hindi mahuhulaan. Walang sinabi kung ano ang gagawin niya. Dahil dito, ayaw nilang guluhin siya. Sino ang nakakaalam kung sila ay magiging katulad ni Luis? Sa iyong Mystical Sky Mansion, tanging ang Mansion Master at ang dalawang matandang umutot ay katanggap-tanggap. Sa madaling salita, bukod sa kanilang tatlo, ako, si Baltazar, ay talagang walang pakialam sa sinuman sa inyo. Sinulyapan ni Baltazar si Luis at ang iba pa habang malamig na sinabi, sige, hindi ako naririto para makipag-away sa inyong lahat. Puntahan mo si Alvin, ang kababalaghan mo. Kailangan ko siyang makausap. Nang magsalita si Baltazar, parang nag-uutos siya kay Luis at sa iba pa. Bukod kay Luis na hindi siya pinapansin, ang iba pang mga Mystical Sky Mansion's Vice Mansion Masters ay nagkatitigan, at walang nagsalita ng matagal. Ano? Walang handang gumawa ng pabor sa akin. Nang makita ito ni Baltazar, malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Naging sanhi ito ng pagbabago sa mga ekspresyon ng ilang Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion habang nanginginig sila. I-save ang abala. Nandito ako. Nang sobrang tensyon ng kapaligiran ay parang anumang oras ay sasabog ang labanan, isang boses ang tumunog. Walang iba kundi si Alvin ang lumilipad patungo sa kanila. Nasa tabi niya rin sina Gory at Felina.
Master, okay ka lang ba? Agad na pumunta si Felina sa tabi ni Luis na nagpapakita ng pag-aalala. Ayos lang. Umiling si Luis nang tumingin muli kay Baltazar na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Naglakas loob si Baltazar na tretuhin siya ng ganoon sa harap ng direktang disipulong tinanggap niya at pinahiya siya. Kapag ang isa ay nabuhay hanggang sa edad ni Luis, pinahahalagahan ng isa ang pagmamataas kaysa sa anupaman. Ang naunang aksyon ni Baltazar ay mas mahirap tanggapin kaysa kung siya ang pumatay sa kanya. Mula sa simula hanggang sa katapusan, binaliwala ni Baltazar si Luis. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan siya sa mga mata. Ang mga mata ni Baltazar ay kumikinang habang lumilipat ito kay Alvin. Mapagpakumbaba niyang sinabi, ikaw ang numero 1 tao sa mga nakababatang disipulo ng Mystical Sky Mansion, Alvin. Nambobola mo ako. Hindi ako number 1 sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, ako si Alvin, mahinahong tugon ni Alvin. Ang lakas na ipinakita ni Baltazar kanina ay nagulat sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market. Gayunpaman, pinananatili pa rin niya ang kanyang kalmado kahit nakaharap si Baltazar. Kahit na malakas si Baltazar, wala siya sa harap ni Elder Hal na nasa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Si Elder Hal ay may lugar kahit sa Devata Realm. Nagawa ni Alvin na mapanatili ang kanyang kalmado kahit na sa harap ni Elder Hal, higit pa sa isang deputy leader lamang mula sa isang top tier na puwersa sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya nakaramdam ng pressure. Alvin, hahabulin ko. Dumating ako sa utos ng pinuno ng ating Mountain Shade Black Market, Lord Dugo. Gusto ka ni Lord Dugo na imbitahan na sumali sa ating Mountain Shade Black Market. Kung mapatunayan mo ang iyong halaga, baka tanggapin ka pa niya bilang direktang disipulo niya. Humanga si Baltazar sa kung paano napanatili ni Alvin ang kanyang kalmado kahit na nakaharap siya. Natigilan si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Baltazar. Gusto ng leader ng Mountain Shade Black Market na sumali siya sa Mountain Shade Black Market. Kailan pa siya naging sikat? Napatulala rin si Luis at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, si Baltazar ay isang mensahero lamang. Ang taong gustong i-poach ang talento ng kanilang Mystical Sky Mansion ay talagang leader ng Mountain Shade Black Market. Si Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market ay malawak na kinilala bilang isa sa pinakamalakas na tao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Ang iba pang pinakamalakas na powerhouse sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ay ang Asher Cloud Mansion, si Raymond. Higit sa lahat, parehong hindi itinuring na matanda sina Dugo at Raymond. Marami pa silang puwang para sa mga pagpapabuti sa hinaharap. Itinuring lamang silang mga dumadaan sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Sa kanilang likas na talento, sila ay aalis sa upper province maya-maya. Bagamat bata pa si Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market, si Luis at ang iba pa ay labis na nag-iingat sa kanya. Sa makatuwid, nang sabihin ni Baltazar na dumating siya sa utos ni Dugo, lahat sila ay nanatiling tahimik. Kung nasaktan nila si Leader Dugo, magiging madali para sa kanya na patayin sila kahit na manatili sila sa Mystical Sky Mansion o sa ilalim ng proteksyon ni Mansion Master Agustin. Si Leader Dugo ay mas malakas kaysa sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Bukod pa riyan, dalubhasa rin siya sa pagpatay. Ito ay magiging kasing dali ng pagpatay ng mga langgam kung gusto niyang patayin ang mga ito. Deputy Leader Feng, paumanhin ko. Mangyaring ipasa ang aking mensahe kay Lord Dugo. Wala akong interes na sumali sa Mountain Shade Black Market dahil hindi ako magtatagal sa Mystical Sky Mansion. At saka, mayroon na akong master. Aalis ako sa lower province para sa upper province sa loob ng 2 hanggang 3 taon para hanapin ang aking master sa upper province. Magiliw na tinanggihan ni Alvin ang imbitasyon ni Baltazar. Hindi sumagi sa isip ni Baltazar na ang binatang nakatayo sa kanyang harapan ay direktang tatanggihan siya. Sinabi nga niya na dumating siya sa utos ni Leader Dugo ng Mountain Shade Black Market. Hindi ba natatakot ang batang ito na mapatay dahil sa galit sa Mountain Shade Black Market?
Tungkol naman sa sumunod na pahayag ni Alvin, hindi ito pinagdudahan ni Baltazar dahil sa nakalipas na 2 buwan, marami siyang narinig na balita tungkol kay Alvin mula sa mga disipulo ng iba pang Mystical Sky Mansion. Narinig din niyang may master si Alvin na isang powerhouse mula sa Upper Province. Bukod dito, si Mon na sumikat sa nakaraan ay ang kanyang nakatatandang kapatid. 1795. Nang malaman ni Baltazar na ang binata na nauna sa kanya ay may master mula sa Upper Province, alam niyang kailangan niyang mag-ingat kahit na siya ay mula sa Mountain Shade Black Market. Hindi na siya nagulat sa kinalabasan nito dahil napaghandaan na niya ito ng pag-iisip. Dahil ang Alvin na ito ay aalis sa Mystical Sky Mansion at sa Lower Province sa loob ng 3 taon, hindi siya magiging banta sa ating Mountain Shade Black Market, naisip ni Baltazar sa kanyang sarili. Sinulyapan niya si Alvin nang walang pakialam bago siya umalis kaagad. Ayon sa orihinal na utos mula sa pinuno ng Mountain Shade Black Market, kung ayaw ni Alvin na sumali sa Mountain Shade Black Market, kailangan niya itong patayin upang maiwasan ang gulo sa hinaharap. Gayunpaman, nagkaroon ng pagbabago sa mga pangyayari, at hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay tila may isang master na isang powerhouse sa Upper Province. Kaya, kailangan niyang iulat ang lahat ng ito sa leader ng Mountain Shade Black Market bago niya malaman kung kailangan niyang patayin si Alvin o hindi. Bukod kay Louis, ang Palace Master of Heaven Palace, na ang ekspresyon ay nanatiling madilim, lahat ng Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion ay nakahinga ng maluwag nang makita nilang umalis si Baltazar ng ganoon lang at bumalik sa kani-kanilang mga tirahan. Bago umalis si Delmar, tinitigan niya ng masama si Alvin na may intensyong pumatay sa gilid ng kanyang mga mata. Napansin ni Gory ang titig ni Delmar at agad na sinabi kay Alvin, "Junior brother Alvin, dahil nasaktan mo ang Zon clan, mangyaring mag-ingat sa hinaharap. Iwasang lumabas kung walang apurahan. Ipaalam mo sa akin kung kailangan mong lumabas, sasamahan kita. Kung nandoon ako, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng lantaran." Oo. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Gory, ang kanyang puso ay napuno ng init. Hindi man sila magkakilala ng matagal, naging mabilis silang magkaibigan. Ang paglitaw ni Baltazar, ang deputy leader ng Mountain Shade Black Market ay isang maliit na bagay lamang pagkatapos ng pagsasara ng St. Marshall Secret Zone. Mabilis na lumipat ang atensyon ng grupo ng mga disipulo ng Mystical Sky Mansion. Ang mga gantimpala ng 30 tao na pumasok sa St. Marshall Secret Zone ay nagsimulang kumalat sa Mystical Sky Mansion. Si Felina, sa partikular, ay nakakuha ng maraming atensyon dahil siya lang ang nakakuha ng mataas na grade ng Divine Ability. Hindi ko inasahan na si Felina ay makakakuha ng isang mataas na antas ng Divine Ability. Samantalang si Alvin na pinakamaasahin sa akin ay hindi nakakuha ng isang mataas na grado na Divine Ability, bulalas ng maraming disipulo ng Mystical Sky Mansion. Sa kanilang opinyon, si Felina ay parang isang underdog na lumitaw ng wala saan. Siya ay naging direktang disipulo ng Palace Master of Heaven Palace. Ang kanyang hinaharap at inaasam-asam ay walang hangganan. Matapos bumalik si Alvin sa kanyang tirahan pagkatapos makipaghiwalay kay Gory, hindi niya nakita si Felina sa loob ng ilang magkakasunod na araw. Hindi siya hinanap niya gaya ng dati niyang ginagawa. Mukhang ang ganda niya ngayon. Hindi nagulat si Alvin. Pagkatapos ng lahat, si Felina ay hindi na siya dati. Hindi lamang niya nakuha ang mataas na grado na Divine Ability, ang 1,000 Illusory Shadows, ngunit naging direktang disipulo pa siya ng Palace Master of Heaven Palace. Gayunpaman, may kakaibang pakiramdam. Dati, nakakainis ako kapag hinahanap-hanap niya ako noong nakaraan. Ngayong hindi na siya pumapasok, kakaiba na ako. Umiling si Alvin at bumalik sa kanyang silid bilang paghahanda sa pagpasok sa closed door cultivation sa loob ng ilang oras. Sapat na ang pahinga niya nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng closed door cultivation na ito, kakailanganin ko ang tulong ni Senior Brother Gory para maghanap ng mga materyales para kumpunihin ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa oras na iyon, dapat ay hinarap nila ang isyu ng Rising Sky Mansion. Hindi niya dinala ang bagay na ito kay Gory dati dahil alam niyang pupunta si Gory sa Rising Sky Mansion kasama si Guardian Gu.
Sa oras na iyon, kahit na si Vice Mansion Master Delmar at ang ama ni Delmar, ang isa pang guardian ng Mystical Sky Mansion ay pupunta rin. Bukod dito, kahit na si Mansion Master Agustin ay pupunta sa Rising Sky Mansion. Hindi sila pupunta sa Rising Sky Mansion bilang mga bisita. Ito ay dahil sa top tier na Devil Daw cultivation method na naglalaman ng Soul Congregation technique na taglay ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Iniisip kong patayin si JC pagkatapos niyang gumaling. Gayunpaman, mukhang hindi na siya makakaligtas ng ganoon katagal, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Hindi niya akalain na makakaligtas si JC. Kapag nakuha na ng Mystical Sky Mansion ang top tier na Devil Daw cultivation method mula kay JC, mawawala ang kanyang halaga at mawawala ang kanyang pagkakataon na mabuhay. Hindi niya isinaalang-alang ang mga pagkakataon kung magtatagumpay ang Mystical Sky Mansion o hindi. Kung ang Mansion Master na si Agustin ay personal na gumawa ng hakbang at hindi pa rin maalis ang isang fourth-rate na puwersa, kung gayon ang Mystical Sky Mansion ay hindi karapat-dapat na tawaging isang third-rate na puwersa. Marahil, ang Mystical Sky Mansion ay hindi kasing lakas ng Mountain Shade Black Market o ng Azure Cloud Mansion, ngunit hindi pa rin ito isang bagay na may kukumpara sa isang pang-apat na antas. Elder Hal. Matapos isara ang kanyang pinto at pumasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, agad na hinanap ni Alvin si Elder Hal para magtanong tungkol sa grado ng Divine Ability, ang Golden Crow's Wings. Anong grade ang Golden Crow's Wings na itinuro mo sa akin dati? Paano ito kumpara sa Divine Abilities mula sa mundong ito? Sa kasalukuyan, bukod sa Golden Crow's Wings, nakakuha din siya ng ilang iba pang Divine Abilities. Naturally, karamihan sa kanila ay mababa ang gradong Divine Abilities. Mayroon lamang siyang 3 kapaki-pakinabang na Divine Abilities. Ang 3 kapaki-pakinabang na Divine Abilities ay ang 6 Harmonies Golden Body, ang high-grade na Divine Abilities, ang Elementary Devouring Tactic at ang Otherworldly Celestial. Sa 3 Divine Abilities, ang pinakamalakas ay natural na ang Elementary Devouring Tactic, na sinusundan ng Otherworldly Celestial at ang 6 Harmonies Golden Body. Upang ihambing ito sa mga Divine Abilities mula sa mundong ito, kailangan ko munang maunawaan ang Divine Abilities dito bago ako makapagbigay sa iyo ng patas na sagot, sabi ni Elder Hal. Tumango si Alvin at binanggit ang Elementary Devouring Tactic at Otherworldly Celestial. Gayunpaman, nang mabanggit niya ang Elementary Devouring Tactic, mabilis siyang pinutol ni Elder Hal, sigurado ka bang ang Divine Ability na nakuha mo ay ang Elementary Devouring Tactic? Oo. Tumango si Alvin. Wala siyang ideya kung bakit biglang mawawala ng katinoan si Elder Hal. May mali ba? Huminga ng malalim si Elder Hal at dahan-daang sinabi, ilarawan sa akin ang Elementary Devouring Tactic. Isinantibi ni Alvin ang kanyang pagkamausisa at sinimulang ilarawan ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, kay Elder Hal nang hindi nawawala ang anumang detalye. Ito talaga ang Elementary Devouring Tactic. Matapos pakinggan ang paglalarawan ni Alvin, si Elder Hal ay natahimik sandali bago lumiwanag ang kanyang mga mata. Nagdulot ito ng pagkabigla kay Alvin. Elder Hal, ikaw. Batay sa iyong mga salita, mukhang alam mo ang Elementary Devouring Tactic. Ang Elementary Devouring Tactic na ito ay talagang kahangahangang Divine Ability. Tumingin si Elder Hal kay Alvin at tapat na sinabi, sagrado, medyo mababa ito sa Golden Crow's Wings na itinuro ko sa iyo. Gayunpaman, iyon lang ang kaso kung ito ay ginawa ng isang tao mula sa Golden Crow Clan. Kung hindi, masasabi kong ang Golden Crow's Wings na iyong ginawa ay kapareho ng grado nito. Parehong grade. Bagamat sinabi ni Elder Hal na pareho lang ang grado kung ihahagis ni Alvin ang Golden Crow's Wing, nakatulala pa rin siya. Kahit na hindi siya bahagi ng Golden Crow Clan at hindi niya magagamit ang Golden Crow's Wing sa buong potensyal nito, isa pa rin itong Divine Ability mula sa Devata Realm. Hindi ito isang bagay na maihahambing ng mga banal na kakayahang mula sa makamundong mundo. Paanong hindi siya mabigla nang malaman niyang ang Elementary Devouring Tactic na nakuha niya ay hindi mas mababa sa Golden Crow's Wings? Tinitigan ni Elder Hal si Alvin na may nag-aalab na titig habang nagtatanong, paano mo nakuha ang Elementary Devouring Tactic? Agad na ikinwento ni Alvin ang kanyang karanasan sa Abyssal Swamp nang marinig niya ang tanong ni Elder Hal.
Hindi ko akalain na ang makamundong mundo ay magkakaroon ng elementary devouring tactic. Ang elementary devouring tactic ay lubhang kapansin-pansin kahit sa Devata realm. Iilan lang ang mga taong nakabisado nito. Bulalas ni Elder Hal. Ano? Kahit na alam na ni Alvin na ang elementary devouring tactic ay kapansin-pansin, nagulat pa rin siya nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hal. Ang elementary devouring tactic ay isa ring kahangahangang divine ability sa Devata realm. Oo. Tumango si Elder Hal. Ang elementary devouring tactic ay isa ring napakatanyag na divine ability sa Devata realm. Bilang karagdagan sa pambihirang kakayahan nito, ito, higit sa lahat, ang pundasyon ng advanced devouring tactic. Kailangang makabisado ito ng isang tao bago pa man nila subukang linangin o makabisado ang advanced devouring tactic. Ang advanced devouring tactic. Napatulala si Alvin. May advanced devouring tactic ba? Natural. Muling tumango si Elder Hal habang ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga pahiwatig ng paggalang. Ang advanced devouring tactic ay isang top tier na divine ability sa Devata realm. Ang may-ari ng divine ability na ito ay isa sa mga overlord sa Devata realm. Ang kanyang lakas ay maaaring ituring na nasa top 3 sa Devata realm. Nang matapos ni Elder Hal ang kanyang pangungusap, si Alvin ay huminga ng hindi sinasadya. Ang advanced devouring tactic ay isang top tier na divine ability sa Devata realm. Bukod dito, ang may-ari ng advanced devouring tactic ay isa sa mga overlords mula sa Devata realm. Ang kanyang lakas ay maaaring ituring na nasa nangungunang 3 sa lahat ng mga overlords sa Devata realm. Bagamat ang impormasyong ipinahayag sa kanya ni Elder Hal ay hindi gaanong, ang bawat isa sa mga ito ay nakakabagbag damdaming balita kay Alvin. May chismis na ang elementary devouring tactic ay nagmula sa advanced devouring tactic. At ang taong lumikha ng elementary devouring tactic ay ang parehong powerhouse. Maging si Elder Hal ay magalang at puno ng paghanga nang magsalita siya tungkol sa powerhouse na iyon. Hindi ko inaasahan na ang elementary devouring tactic na nakuha ko ay may nakakagulat na backstory, komento ni Alvin. Gayunpaman, higit sa lahat ay umasa ako sa Sun True Origin para makuha ang elementary devouring tactic. Sa bagay na iyon, kailangan kong magpasalamat sa iyo, Elder Hal. Kung hindi mo ako pinaliwanagan at tinulungan akong linangin ang Sun True Origin, hindi sana ako makakalagpas sa mga pagsubok ng Abyssal Swamp, at makuha ang tactic na tactics. Tumingin si Alvin kay Elder Hal bilang pasasalamat. Ang mga unang pagsubok sa Abyssal Swamp ay maayos pa rin. Ang isang tao ay makakalampas sa mga pagsubok hanggat ang kanyang lakas ay nasa Eminent Saint Stage. Gayunpaman, kahit na ang isang powerhouse sa Divine Saint Stage, Exemplary Saint Stage o kahit na ang Quintessential Saint Stage ay maaaring hindi makapasa sa huling pagsubok, lalo pa ang isang Eminent Saint Stage powerhouse. Ito ay dahil ang kalaban mula sa pagsubok na iyon ay magtataas o ibababa ang kanyang cultivation base nang naaayon sa antas ng naghamon. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.